Hi, sa episode na 'to pag-uusapan natin ang mga benepisyong aking na-experience simula nung ako'y naging VA bookkeeper. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle, may 4 years akong experience sa pagiging VA bookkeeper at sa episode na 'to pag-uusapan natin ang mga benepisyo na aking na-experience. Before tayo mag-start, magkukuwento muna ako sa inyo. 5 years ago, 6 years ago, before ako naging VA bookkeeper, ako po ay nagta-try ng maraming trabaho. Na-try ko yung online selling, nagtatrabaho ako isang tindero sa isang boutique, at yung pinaka-latest before ako naging VA bookkeeper na hindi related sa accounting ay yung pagiging banana chip cooker. So, isa yung factory work at nasa operations ako at ako yung tagaluto. Isa ko sa mga tagaluto ng banana chips. Opo, yun po yung trabaho ko dati. Napakainit, napakahirap, at higit sa lahat, below minimum wage. At hindi nga minimum wage at hindi nga fixed rate yung aming sahod doon. Kasi ang aming sahod doon ay production based. So the more we have production, the more na we produce at marami kami maluto at good yung quality, ay doon din naka-base kung magkano yung sasahurin namin. Napakahirap kapag tag-ulan kasi yung mga kahoy, manual kasi yun eh, may mga kahoy kasi yung ginagamit sa malaking pugon. So kapag maulan, talagang ang hina at low quality yung mga luto. So mahina din ang aming sweldo, mababa din ang aming sweldo. Hirap na nga makapunta sa minimum wage, napaka below minimum wage pa. At talagang 8 hours kami nagtatrabaho to 12 hours. Kahit gano'n kami kahaba, gano'n kapagod yung trabaho namin sa sobrang init, sa sobrang talagang nakakapagod, ay yun pa rin yung aming nagiging sahod, mababa pa rin. Nasubukan kong nung nag-banana chip cooker pa ako, hindi ko mabili yung gusto ko. Hindi ko mabili yung mga gusto ko para sa sarili ko. Talagang napupunta lang sa aking pangangailangan yon. At especially, nag-aaral din ako noon, napupunta din sa allowances ko. Kaya wala akong masyadong purchasing power at hindi ko na-enjoy masyado yung aking pagtatrabaho doon. Pero I am still thankful because dahil doon ako nagkaroon ng kompletong government benefits. Doon ko din na-experience ang maraming kaibigan ko ding na-meet na until ngayon na kaibigan ko pa rin. Now, nung naging VA bookkeeper ako, may mga scenario na hindi pa naman ako successful, ni hindi nga ako sa 6 digits pa hanggang ngayon. I am still thriving, I am still improving my skills because I started VA bookkeeping nung wala akong degree at wala akong experience. So nahirapan pa akong makitalon doon sa pinaka 6 digit kasi hindi pa ako qualified na maging CFO or any higher position para makapunta sa ganong sitwasyon. Pero ini-enjoy ko. Na anong pinagkaiba nung ako yung naging banana chip cooker at nung naging VA bookkeeper ako? Kahit hindi naman ganun kalakihan yung nagiging rate ko nung nagsisimula ako naging VA bookkeeper, doon naman ako nagsimulang makabili ng second-hand laptop, ng magbayad ng prepaid na wifi, at talagang nabibili ko na rin yung mga kailangan ko personal, ang mga damit, mga sapatos, at saka may panggalan din ako at may panggastos na din ako sa mga gusto kong gawin sa buhay. Though kahit minimal lang yun at kahit mura lang yung sahod ko at nalobol ako nun, talagang may pinagkaiba yung purchasing power ko, yung kakayanan kong bumili ng mga gusto ko at mga kailangan ko, ikukumpara ko sa pagiging banana chip cooker ko. Kaya yun yung pinagkaiba at yun yung pinakakwento kung ano talaga yung pinagkaiba nung pagiging VA bookkeeper ko sa aking dating mga trabaho. At dito naman sa video na to, mas ilalatag ko pa yung mga benepisyong naramdaman ko personal nung ako'y naging VA bookkeeper na. Ayos? Okay, game. Isa sa mga benepisyo na aking naramdaman at na-experience nung ako'y naging VA bookkeeper na ay ang purchasing power. Nabanggit ko na to sa aking kwento. Ang purchasing power ay talagang yun yung pinagkaiba. Because I am a VA bookkeeper, I am working directly for the US clients. So, ang sahod ko po ay direktang galing sa US. So, US foreign currency. So, meaning, pumapatak ng 58 to 60 yung dollar. So, kahit low hours lang yung tinatrabaho kasi maliit naman ng mga kumpanya ang nakakatrabaho ko or mga project-based lang naman, kahit somehow unstable, kahit na maliit yung hours, there is still malaking diferensya sa kung magkano yung minimum wage dito sa ating bansa. So, kahit na mababa yung aking rate no, as a US bookkeeper o kahit na low hours lang ako, ay
Ako'y ano pa rin, higit pa rin nakakabili pa rin ako ng mga gusto kong gawin sa buhay. Actually ngayon, as per shooting this video, nasa Cavite po ako ngayon. And dahil may kakayanan na akong bumili ng ticket pa eroplano, tsaka may kakilala din naman ako dahil sa nagiging VA bookkeeper ako, may mga natulungan akong mga negosyo din para sa naging connection na din para ayusin yung mga sistema nila sa kanilang mga business. Which is tumutulong naman sila dito sa akin ngayon para at least makapagbakasyon at makapagpahinga outside sa aking hometown. So, yun, lumawak yung purchasing power ko, nabibili ganun yung pagkain na gusto ko, at at marami din akong ano actually yung gamit ko ngayong laptop, MacBook na, naalala ko pa dati, second hand laptop lang. Talagang hindi ako nakapag-brand new na laptop dati pa, nung for the past sa aking pagiging VA bookkeeper. Kasi magkano lang naman yung sahuran ko. Pero lately, nakabili na ako ng laptop kahit hindi pa to fully paid. I am still qualified o I'm still able na mabayaran itong MacBook na ito. Kaya masaya ako at binigay sa akin ng Diyos na nagkaroon akong trabahong may kakayanan akong bumili. Na kahit hindi man ganun kalaki, pero at least may diferensya na kayang bumili ng mga at least ng mga bagay na kailangan ko at the same time. May paunti-unting mga bagay na gusto kong bilhin para sa sarili ko, nabibili ko na. Isa yan sa benepisyo. Okay, next. Isa pa sa mga benepisyo na na-experience ko na naging VA bookkeeper ako ay ang the freedom. Yes po. Dahil I'm working from home, I am able to work as well anywhere. Dahil ako'y VA bookkeeper, I am not required to sit down all day, all night, or anytime sa aking duty. It's because it's a project based or somehow it's a finishable task. Meaning, natatapos siya. Kahit cycle siya, natatapos siya. Natatapos ko ng maaga, kahit ngayon, accounting firm kasi yung client ko. So, ang busy namin first week of the following month. At ngayon, kino-close namin yung June na libro kasi July ngayon. Kaya ito yung mga busy weeks namin. Pero pagpatak ng third week, fourth week, wala naman kami masyadong trabaho niyan. At babalik na ulit yung kabisihan niyan the following first week na naman of the month. Kaya ano siya, may freedom ako kung gusto ko magtrabaho sa cafe, kung gusto ko magtrabaho sa bahay, sa kahit anong parte ng aming bahay, pwedeng sa sala, sa kwarto, sa CR, sa terrace, kahit saan ko gustong flexible ako at may freedom akong kung gusto ko, kung saan ko gustong magtrabaho, kung saan ko gustong magstay, ay nagagawa ko na siya. Kaya isa yun sa mga na-appreciate ko, yung freedom to where to work. Hindi naman natin totally matatanggal yung freedom na hindi talaga tayo magtatrabaho. Actually, ayoko din ng buhay magkaroon ako ng buhay na hindi ako magtrabaho because mas nararamdaman ko yung freedom, mas na-enjoy ko yung freedom at yung benefits nito na the fact na pinagtatrabahuan ko siya. The fact na it comes from the fruit of my labor na binigay ng talent sa akin ng Diyos at talaga doon ko siya na-enjoy. Kaya mas na-enjoy ko yung freedom ko, the fact na knowingly na galing siya sa aking pinaghirapan. Kaya isa yan sa benefits na naramdaman at na-experience ko nung ako'y naging VA bookkeeper. Okay, next. Isa sa mga benefits na aking na-experience nung ako'y nagsisimula na maging VA bookkeeper ay ang side quest. Yes po. Simula nung ako'y naging VA bookkeeper, may panahon na akong mag-side quest. May panahon na akong mag-walking, mag-rides, mag-travel, to learn more about public speaking, to learn more about content creation, to connect more with the business owners, and to improve myself in sports, in any way, in mobile games, sa lahat-lahat. Sobrang na-enjoy ko ang side quest nung ako'y naging VA bookkeeper. Kasi hindi lang ako nagre-revolve ang aking mundo sa bahay o sa trabaho. May sarili din akong buhay. May buhay din ako outside my work. So, yan yung tinatawag nating work-life balance. At dahil sa side quest na yun, syempre nagkakaroon tayo ng kaibigan, na-improve yung sportsmanship ko personally, at namimit ko din yung mga maraming tao na gumagawa sa same field ng side quest na ginagawa ko. Actually, marami pa akong gusto mga side quest eh. Pero at least, for the record, nagagawa ko na siya, yung side quest na yan. At yan yung isa sa mga na-appreciate ko at naramdaman kong benefits nung ako'y naging VA bookkeeper pa. Nang ako'y naging VA bookkeeper na. Ayos, okay, next. Isa sa mga benefits na aking na-experience
nang ako'y naging VA bookkeeper na ay ang room for improvement, no? Same ng side quest na i-enjoy ko rin yung aking panahon na magkaroon ng improvement para sa sarili. I am still enrolling for those institutions na mag-hone sa akin ng skills related or non-related sa aking pagiging VA bookkeeper. It could be kung hindi siya VA bookkeeper related na course or education, at least it is for my personal. And right now, my VA bookkeeper job helped me to masustain yung aking tuition fees kasi nag-aaral ako ngayon. I am magsi-second year college na ako ngayon, taking the Bachelor of Science in Entrepreneurship. At bakit hindi accountancy yung pinili ko at ipagpatuloy yung accountancy? Sa ibang vlog na natin yung pag-usapan. At yun, nagkaroon ako ng chance, nagkaroon ako ng freedom and the benefit na magkaroon ng room for improvement. At talagang trabahuin na mag-improve ako personally, academically, at as well, very important as an entrepreneur and professionally. Kaya isa yun sa mga na-appreciate ko talaga. Thank you, Lord. No? Mas naging grateful ako while shooting this vlog na talagang na-appreciate ko na nagkakaroon ako ng freedom to the extent that I have time for self-improvement. Ayos? Okay. Thank you, Lord. Okay, next. Isa sa mga na-experience kong benefits nung ako'y naging VA bookkeeper na ay ang self-care. Isa sa mga rason kung bakit andito ako ngayon sa Manila is because I am so distressed mentally. And I need to do something na talagang lumayo muna ako sa hometown ko. And nakatulong siya na kahit na mentally distressed ako, na-appreciate ko yung freedom ko to do a self-care. Actually, hindi pa lang ako lumipad dito sa Manila lately, ay talagang tinatry ko ng umakyat ng bundok, umalis mag-isa, at talagang talagang ginagawa ko yung mga bagay na yon para to heal my inner child and as well to do a self-care. Actually, lumalabas ako, nanonood ako ng sine, ako lang mag-isa, talagang ginagawa ko yung mga kumbaga parang side quest, kumbaga, just to care for myself. And also, I'm trying to do it alongside the will of God. Kasi kung wala naman yung word of God, wala naman yung kalooban ng Diyos, kahit ano man gawin ko sa aking buhay, self-care man yan, para lang madistract ako sa depression and anxiety, there's nothing I can do apart from the presence of the Lord. So kahit na makasalanan ako, kahit na ano mong ginagawa ko sa aking mga buhay, I still do my best to be righteous and as by the grace of God, by the salvation na binigay niya sa akin. Kaya yun lang, na-appreciate ko masyado yung benefits na nagkakaroon ako ng self-care. Nagkakaroon na ako ng awareness na it's an expense as well, no? It's part of the expense as a human being na we have to care for ourselves. Skincare, body care, exercise, gym, bilin mo yung mga hindi mo nabibili dati, heal your inner child, to improve your mental health, therapy, medication, and etc. In any other, kung ano man yung kailangan mo just to take care of yourself, vitamins, etc. Na-appreciate ko yan yung naging VA bookkeeper na ako. And I am able to afford that. It's because the VA bookkeeping allowed me to. Alright? Those are the benefits na aking masishare sa inyo simula nung ako naging VA bookkeeper na. Disclaimer, hindi ko naman to na-acquire ng biglaan. Nung unang client ko, nagawa ko na ba to agad lahat? Hindi. It's a process as well. Na day after day or year after year, nag-improve lang yung tier payment ng mga clients ko. That's why na paakyat din ng paakyat yung rates ko. And then, nag-improve din ako personally. Kaya I was able to do these things. It's because I keep improving on myself and I didn't stay in one place time to time. And I choose to submit my plans to the Lord. It's because, again, apart from Him, I can't do nothing. And bakit ko ba ito sinishare itong mga benepisyo na to? Because I wanted you to be aware that there is a better place
or there is actual place that you can do a work-life balance. You can enjoy your work while you can enjoy your life. And I'm opening up to you this opportunity, or opening up this to you, this kind of work, is because I wanted you to as well enjoy life. No? Napakasaya para sa akin, pinaniniwalaan ko, napakasaya ng buhay, nang ine-enjoy mo ang buhay, especially pag alam mong pinaghihirapan, alam mong galing siya sa pinaghirapan mo. Kaya yun yung pinaka na-appreciate ko nung ako'y naging VA bookkeeper. At pinaniniwalaan ko din, isa tayo sa mga may malaking ambag dito sa ating ekonomiya because we are inserting USD money, foreign currency dito sa ating bansa, which helps our economy be better and to have our purchasing power and help and support our local Filipino business owners for them to thrive their business and create more opportunities. Nakacycle lang din yan. Kaya samahan nyo ako kung ikaw ay interested na maging VA bookkeeper. Mag-join ka sa ating Discord community, mag-message ka sa akin, mag-subscribe ka, mag-like ka. At let's do anything para makapag-ambag sa ating bansa, sa ating mahal na inang bayan na ang Pilipinas, and also to glorify our Lord Jesus Christ. At dito lang muna magtatapos ang vlog na to. At alam kong may natutunan ka at alam kong excited ka na rin maging VA bookkeeper. Kaya excited na rin ako sa journey mo. Okay? Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka ng Diyos. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye!